Magandang araw mga ka-BTB. Wala tayong masyadong pag-uusapan ngayon mga ka-BTB. July 1, pangalawang araw ng INC We Are One rally dyan sa EDSA. At nakakuha nga sila ng permit mga ka-BTB ngayong pangalawang araw nila. Start ng 8 AM to 8 PM lang. Pero may balita tayo mga ka-BTB na pagkatapos dyan sa EDSA ay lilipat lang sila ng pwesto doon sa walang permit para ipagpatuloy ang hinaing ng sambayan ng Pilipino. Hindi na natin patatagalin to mga ka-BTB. Panoorin natin ang pagpahayag ng ating butihin at napakagaling na senador. Walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta. Panoorin natin ang kanyang pahayag dyan sa Day 2 ng We Are One INC Rally. Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una na po ay gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Kahapon pa po ay tinitingnan ko na kayo. Lalong-lalo na po yung nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron pa po ako nakitang nasa panig ng katandaan, mga lolo at mga lola. Kahit na po ang lakas ng buhos ng ulan, walang tumitinag, walang umuuwi. Grabe yung Lalo na sigawan, kung mga ka-BTB. nagpapahayag po kayo ng ating pagkakaisa. Ang ating hinahanap na katarungan, hinahanap nating katotohanan, transparency, at accountability. Salamat po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Ang iba po ay mga kakilala ko, yung iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po sila ng pagsuporta at pagmamahal sa ating bansa at sa ginagawa natin ngayon. Hindi na nga po sana ako pupunta dito kasi baka akalain po nung iba ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko po. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya.
Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya hindi magkakasa sa inyo. Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Grabe po mga Bakit si ka-BTV. Marcoleta Dami ang talagang tao, ikukulong, talagang kayo ang binahulugan mandarambong? ng karayom. Hiningi na ng hopya. Bakit nga ba talaga nilulunod? Meron po akong babasahin sa inyo. Alam nyo na po ito, pero kailangan Tama. pong alam Bakit ko uli nga ba sa talaga inyo si Senador Marcolita? para maitatak po Kung sa kayo naman ang ating mandarambong. puso. Dapat kayo Ang babasahin ko kulong, po hindi si sa Senador inyo Marcolita. ay yung pambungad o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pambungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang sama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong.
Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ako po ang ibinibintang nila sa akin ay salaping pantulong para sa kampanya para ako ay manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili lang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ang ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulubid ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin, bawal ang bend the law? Ayun. Don't bend the law. Paano naman kasi? Isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Ang sabi niya, yes sir. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo, ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan,
ang pananagutan at ang katarungan. Huwag po tayong maghiwa-hiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one. We are one. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sampung palakpak para kay Senator Marcoleta. Dagdagan pa natin because we are one. Ngayon na daw po. Maraming salamat po, Senator Rodante Marcoleta. So ayun na nga po mga ka-BTV, napanood nyo na at napakinggan nyo na lahat ng mga sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Totoo nga po lahat talaga na talagang puro imbentong kaso lang. At ang isa pa po, hindi nga po pwede talagang gumawa-gawa ng kaso na wala namang mga hawak na ebidensya. Sabi niya nga po, naglulubid ng kwento. Naglulubid ng kwento na walang hawak na ebidensya. Sabi niya pa po, may involved na pera pero walang sinasabing korupsyon. Yun po ang ginagawa ng ombudsman. Sabi pa nga po ni Senador Marcoleta na dapat ay magtulungan sila kung parehas ang gusto nilang mangyari na makuha at malaman kung sino talaga ang pinaka-mastermind sa naganap na korupsyon dyan sa Pilipinas. Ngunit dahil sa politika at hinaluan ng ombudsman ng politika at naging tuta ng Malacanang itong si Jesus Crispin Remulla na siyang ombudsman ngayon, ay talagang weaponize siya na kung sino man ang hindi susunod sa Malacanang ay gawa ng kaso. Kahit na sabihin pang magbendalo, gagawin talaga nila. Katulad sa ginagawa nila ngayon kay Senador Marcoleta. Nasaan si Martin Romualdez? Nasaan si Saldico? Ba't hindi nyo pa nasasampahan ng kaso? Nasaan ang kasong sinabi mo kay Joel Judas Villanueva na hinug na sabay kabig ka na hindi mo tinanggap ang mga ebidensya na galing sa DOJ dahil hindi sapat at kailangan mong maggawa ng sariling ebidensya at investigasyon dito kay Joel Villanueva? Nasaan na yung kaso ni Chis Escudero? Ba't hindi nyo hinahanap o pinipilit na mapauwi itong si Saldico na isa sa mga pinakamalaki na korap sa flood control scam? Asaan na yung kaso ni Romualdez? Sino ba ang mga napakulong nyo? Asaan si Bunuan? Ang kaano-ano pa nito dahil si Bunuan ngayon siguro nagsalita na at idiniin na si Martin Romualdez ngayon. Absuelto na ang kaso ni Bunuan at ginawa pang witness nitong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla. Ganyan ba ang tamang paghusga sa may kasalanan? Na kung sino pa yung milyon-milyon, bilyon-bilyon ang mga kinurakot at ninakaw sa pera ng sambayan ng Pilipino, ginagawa pang witness at para maabsuelto sa ginawang kasalanan. Dito lang natin makikita mga ka-BTV na pag once na mayaman ka at may katungkulan ka sa bansa o opisyal ka sa bansa, kahit magnakaw ka, iimbestigahan ka pa ng napakatagal at nag-witness ka, absuelto ka na sa iyong mga ginawang kasalanan. Ganyan ang batas na umiiral ngayon dyan sa Pilipinas, mga ka-BTV. Ang ginagawa ng ombudsman, tatakutin ka para kumampi ka sa Malacanang. At pag hindi ka kumampi o sumunod sa gusto ng Malacanang, gagawan ka ng
kwento at kasalanan na gaya ng ginagawa nila kay Senador Rodante Marcoleta. Gawa-gawang kasalanan, gawa-gawang kwento na wala namang basihan at ebidensya. Hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video. Always remember po, God is good all the time. God bless us all. BTV React is now signing off. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!